Maayong gabi, umayong hapon o pod kanato mga kaigsunan, mga kagalaan, mga kasipian. May buntag diha sa uban nga mga location. Kung ang panahon ninyo karong buntag, may hapon, kung sa hapon o may gabi. Pero alang kanato dinhi nga naa na setting sa Pilipinas, gabi karon nga takna mga kaigsunan, mga kagalaan. So naa na ta sa ikaduhang hugna sa atong Stewardship Revival Week of Prayer. So aron sa pagsugod niini atong paminawon ang ato nga opening song. Dili sulagma nga ako gilalang, kini dunay kapuslanan. Ako na buhing may dakong hinungdan, ang magbubuhat mapasidunggan. Pagkatahong sa akong nabatnan, gikan sa kangit-ngit ako nahayagan, ug sa kinabuhi ako iyang gihatagan. Apan angay ko lang nga hinumduman, nga ako lumalabay ning kalibutan. Moabot raon niya ang panahon nga ako mopauli sa iyang giliran, o gampingan ko lang ang mga panahon nga ako nabuhi, nga dunay paglaom ug may kapuslanan. Ang kinabuhi nga ni Jesus ka nako gipahulat. Dili sulagma nga ako gilalang, kini dunay kapuslanan. Ako na buhing may dakong hinungdan, ang magbubuhat mapasidunggan. Pagkatahong sa akong nabatnan, gikan sa kangit-ngit ako nahayagan, ug sa kinabuhi ako iyang gihatagan. Apan angay ko lang nga hinumduman, nga ako lumalabay ning kalibutan. Moabot raon niya ang panahon nga ako mopauli sa iyang giliran, o gampingan ko lang ang mga panahon nga ako nabuhi, nga dunay paglaom ug may kapuslanan. Ang kinabuhi nga ni Jesus ka nako gipahulat. Wow, apan angay ko lang nga hinumduman, nga ako lumalabay ning kalibutan. Moabot raon niya ang panahon nga ako mopauli sa iyang giliran, o gampingan ko lang ang mga panahon nga ako nabuhi, nga dunay paglaom ug may kapuslanan. Ang kinabuhi nga
may kapuslanan ang kinabuhi nga ni Jesus ka nako gipahulat. Ug may kapuslanan ang kinabuhi nga ni Jesus ka nako gipahulat. Magampo ta mga kaigsunan, mga kagalaan. Dalaygon og balaan nga Dios na sikitasan sa mga langit. Ginoo ni kaming ikaduha na nga gabii alang sa pagdugang pagpagtuo na usab. Kabahin sa topiko alang nining Stewardship Revival Week of Prayer. O binay kami Ginoo sa gihapon pinagis bilang espiritu. Ikaw maga-empowered kanako pinaagi sa bilang espiritu sa pagsugilon, sa pagsaysay sa kung gustong unsang mga butang ang imong ipadayag kanamo ning taknas kagabion. Dugang pagpadasig, dugang pagpalig-on sa among pagkapinayalan usab diha kanimo. Salamat tining tanan sa ngalan ni Jesus nga among personal manluwas. Amen. Alright, mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga kaisupian. So, ni anata karon sa ato ang ikaduha nga topiko nga ang kinatibuk-an nga uluhan, breakthrough living, o kung atong dalikitan ang gahapon nga atong gihisgutan, ang diwa nato magkaigsunan, magkaigalaan is chosen by God, a call to be His steward. So atong nasayran nga ang pagpili gyud iyas Ginoo, wala sa tao. So kitang tanan pod gipanagtawag o gipili sa ato nga buhi nga Dios nga mahimo ta nga pinayalan. So karon nga kagabion ang atong gisgutan topiko gingon diri, when challenges feel too big. So sa diha nga ang ato nga mga challenges, dili na ako na Bisayaon magkaigsunan, kay ato na kaayo nang masabtan. Kung ang atong mga challenges gibati nato nga dako ra gyud kaayo. Mao na nga ato bang nakasulay ba ta magkaigsunan mga kaigalaan nga kana bitawng naglisod ta og human og usa ka project natay gusto studyhan pero lisod kaayo nato masabtan bisag sa panahon bitaw nato ning mga kolehiyo pa ta. Kasi nati bataan na magkaigsunan, magkaigalaan nga kanang bisag usaon na tong study, pero lisod man sabton. O kani pong pagpauswag sa relationship. Nga gibati nato nga naninguha ta nga kanang mahapsay motubo ang relasyon nga naa nato nga atong gihuptan. Pero gibati ra gihapon nato magkaigsunan, magkagalaan nga kulang gyud. Mo na nga sa ay magunahuna ta, gihimo man unta nako ang insakto na, pero nganong kalisod pa bagi gihapon. Mo nang usay ma-experiensyahan nato magkaigsunan kaning mga butanga, or you may have experience also the same feeling nga bisag unsaon nato magkaigsunan nga pagpaninguha sa atong kaugalingon. Pero kining mga bahin sa pagkakaron, while trying to witness about sa imong faith and be part of God's final mission, kani nga mga bahin na kung gibati nato nga marag lisod ta magkaigsunan mga kaigalaan, guess what? You or I am not alone magkaigsunan. So mo na siya. So sa kang David nga kahimtang magkaigsunan, magkaigalaan, kung atong dumdumon gipili siya sa Ginoo. Di ba mo na atong nga gihisgutan gahapon. So ma-feel nato magkaigsunan sama sa iyang na-feel nga ang iya ra pong gihimo baya gyud kung unsa ra gyud gisugo niya. Mo na nga kung atong hinumduman
nisunod ra pod siya sa iyang amahan nga sige atimanon nimo ng ato ang mga karnero. Samtang siya dito na to gapatugtog sa iyang mga inspirational music, pinaagi pod si iyang alpa kung harp mga kaigsunan. Pero usa ka adlaw niya na murag kalit lang nga nausab mga igsuon ayang kinabuhi sa diha nga kanang sa diha nga ang iyang kinabuhi nga nakita or napili siya gidihugan siya magkaigsuon na magkaigalaan nga siya mo'y mahimo nga hari. Kung atong tanawon sulugoon ra siya. In fact sa ako pagingon ginasugo-sugo ra siya magkaigsuonan sa iyang mga igsuon sa iyang ginikanan sa pagdala og pagkaon ug unsa magikinahanglan nila nga didto sila sa battlefield. And here comes now siya ang kinabuhi. Siya na gid mismo iyang nakaplagan ang iyang kaugalingon nga naa na siya sa battlefield. Mauna ang pinakamakalilisang nga bisag ako pod kung ma-feel na kung ato bitong isulob ang kahimtang ni David that time malisang gid ta kadali makaigsunan. Munang atong tan-awon ang makalilisang nga challenge nga giatubang ni David. Usa ni ana ka adlaw pero nahimo pod siya og national hero matud pa. Dayon ato ni ma-compare makaigsunan makaigalaan pod sa challenge pod sa mission nga gihatag sa Ginoo na sa atoa sa karon nga henerasyon. So unsa kay ning makalilisang nga moment or panahon the day David became a national hero. Mao ni siya ang nakatudlo nato nga sa mga imposible nga mga challenges. Nga kung ikumpara nato sa challenges ni David ni atong panahona pero nahimo siya nga national hero. And we face also challenges in our own lives and also in our mission today. That is why atong paladmandugang pagyud ang pagdiskubre kung giunsa ni David nga nahimong nagmalampuson ang iyang kinabuhi or bag-ong pamaagis kinabuhi nga nahitabo nga bisan pa man sa dako nga challenges nga iyang giatubang ni David nga sa tan-aw niya lisod man kaayo ni i-overcome. Pero atong tun-an karon kung unsa ni kung giunsa po niya ni makaigsunan nga bisan sa kadako sa challenges apan iyang gihapong nalabangan. Sama ra ni og nagkat-kat ta makaigsunan og cliff kanang bitong bakilid or kanang sa pinang cliff kanang bungaw. Kung magkat-kato na nato although sayo nato tan-aw ng mga mountaineers no pero kuyaw gyapon na. Mo na gitawag nga scary nga challenges. Makakahadlok yun kaayo nga challenges makaigsunan. Murang sa panahon ni David, the day nga si David accomplished his exploit was marked by significant challenges. After all, there can't be a hero without a foe. Murang di man po ka mahero po o wala po'y kalaban, di ba? David had to overcome a massive hurdle. O nagikinahanglang yun ni David atong panahon na nga kanin nga dako nga labangonon nga iyag yung malabang makaigsunan. That is why ang una is the challenges was close. Kung atong tanawon sa dugang pagyod nga hisgutanan, kung atong mabasa sa 1 Samuel 17:1 na kaning mga panahon na ang Philistines naggather na sa ilang puwersa para gyud sa pakig-away didto ni giasimbol sa Soko in Judah. Didto sila nagpatindog magkaigsunan magkagalaan sa ilahang kampo sa Ephes Damim between sa Soko o Azekah. Ang mga Pilistihano magkaigsunan magkagalaan didto na sila nagpuyo sa western border sa Israel nga could not stand the Israelites. So mo ni ang border dito pa sila kaigsunan nagpuyo kaning mga Philistines kay actually dool ra man gid ni sila. Pero after making a powerful alliance tungod kay daghan na sila, they crossed into Israel. Mao na ni ang kulba. Because they were already inside
in the Israel nga territory. Nga ready na gid sila mo away aning mga panahon na. But before this, ang Philistines actually sa before pa ani layo ra gid kaayo, mao na nga ang mga Israelites atong panahon na nga layo pa, nga wa pa gid makaduol or wa pa makalabang sa katong ilang borderline, murag di pa gid kayo mapalaka. Did not worry much about them. But now, mao ni karon magkahiglaan, magkaigsunan, mga kasupian. But now the danger was close. Dol na. Kaya nga naman, nakasulod na sa ilahang nga nasod. Kaning, unsa kay bati on how we feel about a challenge, magkaigsunan. Nga nagdepende ni much on where that challenge is. Manang, actually, ang challenges sa atong kinabuhi, magdepende ni magkaigsunan sa kaduol o sa kalayo. Think about it. Kung layo pa, murag, dili kayo ma-feel pa nato magkaigsunan, di ba? Kung sama sa panahon nila sa Israel magkaigsunan. Nga layo pa, murag, di kayo big deal. Kaya mga challenges bitaw sa atong kinabuhi. Usahay, katawang-katawaan regali na nato na magkaigsunan, magkaigalaan, di ba? Sometimes, magkomedya pa ta. Sometimes, mingon pa ta nga, ay, kasayon ra anang problema. Nga no mang kadlokan man, kay wala pa man diha. Labi rag dili kita mo hintungdan. Murag, mahitabo ra gid nga atong katawan na kay di man kita hintungdan. But when the challenge is close, pero sa panahon na magkaigsunan, magkaigalaan nga, medyo duol na bitaw, ang mga challenges atong kinabuhi. O ring uno nato, naanay sa atong tugkaran. Sama anang ato mga conflict with our spouse. Ay di nalalim. Kasi gusto ng uban mo stibok adlaw. Adlaw gabi inag-uban mo. Di lalim na nga challenge. Mo nga mga challenges. Or sometimes, your boss is bullying you. Di ba? Kinsa may ganahan in taon, manarbaho pa og padayon magkaigso na magkagalaan kung ingon ani ang kahimtang sa imong trabahoan nga gibuli na ka. O sometimes kani, your child is struggling with some serious illness. Kani bitang adunay kaubanan nato sa panimalay nga nag-agwanta og usa ka sakit magkaigsunan nga labira og sakit bitaw nga kanang magsigir balik-balik og ospital. Og sakit bitaw nga wa ta kasabot kung unsay solusyon ani. Di ba grabe na ka sakit og problematic kayo nga challenge sa atong kinabuhi. Sakit, ma-feel na to ang pain. Ug sometimes makaigsunan, ihilak pa ginato na. Mao na diha nga mga suliran sa atong kinabuhi, mga challenge na siya. Gitawag. Mo na nga kung layo pa murag, di kayo na to bation. Pero kung ang challenge sa atong kinabuhi makaigsunan, magkaigalaan, kani nga challenge na ano bitaw sa atong tugkaran dinha na magsugod ang labihan ka problema. Ikaduha, the challenge was huge. Ang challenge dako kayo. Pero unsa kadako ang challenge karon kang David? The challenge of David was beyond normal. Beyond das normal nga naman. Hinumduman nato kung basahon nato sa 1 Samuel 17:4. At champion kani si Goliath magkaigsunan. Gigikan ni sa Gath. Nigawas ni Campus sa Pilistihanon. Abi ninyo kung say height ani? 9 feet. Ay imagine ninyo na. Sama ra na sa kataas sa basketball. Aka na bang gitawag nato basketball loop. Bitaw ka ng isyutanan sa loop. Isyutanan sa kaning bulam kaigsunan. Inguna na nakataas. 9 feet. Dili lang kay taas ra. Ang size pag yun kadako. That is why giant size ang tawag ana. So, si King Saul ug ang iyang army magkaigsunan ready na gyud kung butonan aon makig-away normal. But now, kaning panahon na ang ilang kaatbang dako man nga army mga kaigsunan. Pwede ta magkaigsunan maka-face ato mga
problems regular bitaw, like mga flu, mawala nga ato ang mga yawi sakyanan, pwede po anang mga challenges na to, nga long day work na to, similar like that bitaw. Murag, it's very normal kung atong tanawon. But sometimes makaigsunan sa atong kinabuhi, naabo di mga higanting nga mga challenges, kung problema nga bigger than we used to be, nga mga problema sa kinabuhi, nga maglisod ta pag fixed mga kaigsunan, labira og panimalay ang atong suliran. Bisag daghang patay kwarta mga kaigsunan. Pagkadaghay mga dato karon, bisag daghan sila panalapi. Pero kung panimalay, relasyon ang problema, perting dako ana mga kaigsunan mga kagilaan. So, they make you feel too small or incapable or fearful or unsure ka nga saon kaya na nako nga ako o saon na nako pag labang ani nato masakiton nagsige kag pakimo dayon ang kwarta wala na diha, so problema kaayo na apoy mga makakahadlok yun di na kakahibalo usahay sa imong suliran og unsaong paghatag og solusyon labi ra sa relasyon mga kaigsunan mga kaigalaan. So nagkalain-lain ang atong mga suliran sa kinabuhi nga usahay more than pa pananglitan og daghan na tay mga utang, gigukod na ta, gipaila na tag kaso na okay la og kumuyon tag utang nga pailan tag kaso, kamo mga kaigsoon magkagalaan nga wala mahanan og kaso, lain ang atong bation ana. Pero alang kanamo nga nasawhito og unsay ni mga kaso nga sama na murag all the problema pero di kayo tanto. Munang ang suliran sa atong kinabuhi magkaigsunan, madako man magamay or mudako man sa atong paminaw, kana nagdepende po na gyud sa ato ang mga status sa kinabuhi. Pero the thing is, para sa ato, para sa imong, para nako, dako na nga suliran. Muna nga, hinubdo man nato pod unsa pod kadako ang atong giatubang karon nga misyon nga tahas nga gipiyal sa Ginoo ang pagmantala sa mga balita sa tibuok nga kalibutan. Bisan pa man sa post-Christian nga society, daghay mga tao nga kontra gyud man kaigsuonan ang kaning labira sa ato nga relihiyon. So mo na nga in the fastest growing region sa tibuok nga kalibutan kung atong tanawon kaigsuonan, ang population kanon nato daghay mga sistema sa pagtulunan sa Biblia. Kung atong tanawon mga pagtulunan pero wala mahaom sa Biblia nga kaigsuonan. Furthermore, sa several pod mga countries ug other regions, daghan tay mga pagsangyaw sa mayang balita pero pagkalisod kaayo imantala sa mayang balita tungod kay nganuman pwede ka presohon sama diha sa mga other countries nga gidili pagyud ang wali publiko. Daghan tay mga nasod karon magkaigsunan nga wala gyud ka penetrate pa ang atong mensahe tungod ana nga to the extent ang uban mga matay, to the extent ang uban ipapreso, aristohon. In short, magkaigsunan, magkagalaan, kaniba ng mga suliran bitaw sa atong ministry, maka-discourage ba yagon nga mayong sige, labira ni mga sulas na kinumdum ko magkaigsunan, magkagalaan. Nga usa sa ilang requirements ultihan ta mo, unsa? Are you willing to die? Lali magkaana. Kinsa makaroy gusto mamatay? Di ba? Pero naana si requirement to magsulat ka. Willing ba ka mamatay? Kaya tinuod po magkaigsunan, magkagalaan, tinuod na nalagpod, daghapoy na nga matay na gyud pod nato nga mga missionary sa kana nga mga penghitabo. Pero wala ko mag-discourage nga dito magsulat sa. Pero kana ba nga klase sa kuan? Kay kung daghampoy nanalaw ana, di na pud magpadayon ang atong sulat. No? Pero kung tanaw nato magkaigsunan, meaning usana sa mga dako nato nga mga challenges pod alang sa atong missionary nga field work. Sunod ikatulo, that challenge didn't go away. Kana bitaw ang challenge di dayon makahawa kay naara diha. Hinumdum man nato. Dinhi sa sugilano ni sa kang David.
sa 1 Samuel 17:16, 40 ka mga adlaw ang Philistine or Palestinian nga kada buntag, kada gabi gab baras-baras o gapakita-pakita dito magkaigsunan sa ilaha. Plus napagyod si Gulayat magkaigsunan. Apil po na dito. Mutunga siya twice a day for 40 days. Na kung buto na lang, mag-ampo na lang gid ang mga Israelahanon ani nga pastilan. Di na lang gid untan mo gawas na si Gulayat diha. Pero after the first day magkaigsunan, the people in Saul's army were surely praying. Posible nag-ampo na sila. Ug expecting nga kani si Gulayat was only a bad dream kung buton na. Pero di man gyud. Kay pagkasunod adlaw, makita naman po na nila magkaigsunan magkagalaan. Nga kasipian. But he came back. Ug sa pagigihimo, musinggit pa gyud og i-challenge nga kani at the end of this first week, Goliath was not tired and had not lost his voice. Grabe ana, no? Sige siyang singit pero wag gid mawad-i nagtingog kay igsoon na magkagalaan. Mauni ang kahadlok nga grabe nga gibati sa mga Israelhanon makakita ni Goliath every morning, every evening for over 5 weeks magkaigsunan. So, sa atong pagtulungan karon, si Goliath represent sa mga challenges nga moabot sa ato nga kinabuhi og naara pod gatuyok-tuyok pod. Lain naman kaani 40 ni ka mga adlaw. Kung kita magkaigsoon na magkagalaan anang mga butanga ang challenges sa atong kinabuhi wala dayon masulbad or naara gyud sticking around perti gina ka problema kay igsulan magkagalaan. Mga challenges bitaw nga persistent, na po ito challenges nga persistent kay igsulan magkagalaan. Ug naapoy mga challenges nga seems permanent. Nga ang mga prayers na to grabe na para gyud masulbad. Pero it seems nga wa gyud why solution. Prayer and the passage sometimes do not seem to bring any solution. Kaya wala ni human na lang pila ka mga adlaw pero mao man gid gihapon ang suliran labiras sa mga kani nga mga sample. Chronic disease. Kanang naa karon sa kahimtang sa mga sakit bitaw nga unang-una na mga maintenance. Ikaduha kana bitaw mga cancer patient na dili na lalim nga kahimtang. Kani permanent ni grieving the loss of someone nga minahal nato sa kinabuhi. Sa diha bitong namatay magkaigsunan ang akong tatay. Akong nanay ikalima naman siguro rong katuig magkaigsunan kay galaan. Pero ang kamingaw niya sa akong amahan di gid ma-spelling until now in which that is already permanent nga challenges. Kay mabantayan pa maginiya murag ang baho sa perfume sa akong amahan murag iya pa magin masimhutan sa ilang kwarto. Kaning una na bitaw. And that's really although italiwan na kahibalo na ta kung aha na pero ang kamingaw di masabtan. Or living with a spouse battling addiction. Pwede ta nga kanang posible kiguban ta sa ato ang kapikas kinabuhi nga naisuliran sa paggamit og droga, di nalalim. O kaya'y naana sa kahimtang nga kanang unsound mind na gyud. Wala na. Problema na og kaning day in and day out nato nga mga struggle. Kanang adlaw-adlaw nato nga struggle magkaigsunan, permanent na gid nga samtang naapa ta diri sa kalibutan. Manang preaching ug supporting pod sa gospel, ongoing pod nga challenge, di ba? Anong challenge man? Di man pwede ta nga muhimo aning gibuhaton nga dili ta muhimo mugahin sa atong time. Despite sa atong mga kabisi.
primary man gini nato magkaigsunan, di ba? Magkaigalaan. So mugahinta, and that is challenge also. Another challenge, imposible man sab nagdili ta magamitan nato nig panalapi. Di ba? So challenge gihapon ang panalapi, magkaigsunan, magkaigalaan. Mo nang kaning mga butang nga still a challenge ning ato ang preaching and supporting the gospel. And what you did yesterday cannot make up for what you neglect today. Kung unsa atong gihimo gahapon, di gid na maka patch up kung unsang atong wala nato gihimo sa pagkakaron. Namayong ka nga, sige ra, wala ko himo karon, total atong gahapon o tumiaging mga panahon sa akong kinabuhi, maayo mga akong pagpangalagad or suporta magiko sa Ginoo. No, it cannot be. Tungod kay the master expects to find his servants actively serving others when he returns. Nga naman, ang atong Diyos, magkaigsunan, nag-expect na nga kita nga iyang mga pinayalan o kita nga iyang mga ulipon magkaigsunan, kinahanglan magpadayon ta, actively serving others. Magpadayon ta sa pagpinerbisyo alang sa uban, hantod nga mobalik ang ato nga buhi nga Dios. At the same time, the risk of mission, burnout, or fatigue is very real. Tinuod na. Kadaghay mga ministro natong nangamatay magkaigsunan tungod kay sa fatigue. Walay mga tulog, moinom na lang, unsa na lang mga inom para lang yun ma-alive sa biyahe. Daghantay mga kaubanan na. Daghay mga worker nato magkaigsunan. And that's real challenge actually. Og daghampon tay nagrisgo sa kinabuhi nila alang pagmantala sa mga balita. Kanang atong mga couple nga ipadala nato ang mga area nga di gali magkasinabot og sinultihan. Dili lalim na. Natay mga missionary gikan sa Fiji magkaigsunan diri, nakapuyo man sila diri sa kuan, diri sa Butuan o diri particularly diri namo sa Baan. Naka-observe ko di lalim ang pagka-missionary. Dili ra po diri nga area. Of course, unang-una language barrier. Ay lang kamauhan ra English. Although kamao na tag in English, pero siyempre kung imong tan-awon ug ang imong kaistorya di ka mo in English, may lagi sa Pilipinas kay daghan tay kamao gid ta mag in English bisag binugang kinarabaw ra ning English mamatod pa. Pero maka in English. Pero parang mo adto tag Japan, mo adto tag China mga kaigsunan, dili ra bagid sila mo in English. So that's a great challenge actually. Dugang po na siya. That's another thing sa atong missionary nga work. Sunod, ikaupat. Sayang atong challenge was personal magkaigsunan. Kung atong tanawon, ang mga army ni King Saul, ready na gid sila makig-away against pud sa army. Pero ang problema karon kay giusab ni Gulayat ang rules sa panag-away. Ngano man, ang iyang patakaran, di siya makigaway. Ngayon lang na, or mag-line up pa dito. Why do you come out and line up for a battle? Ngayon siya niya, I am not a Philistine, and are you not the servants of Saul? So choose a man and have him come down to me. So, usa ka buok, ang gusto na rin nga pakig-awayan. Pag mapildi, pildi puntanan. Advantageous na kung atong tan-awon nga challenge kung mudaog. Kay kadto may labangon. Di naman to wa poy less ang damage pod kung buto na naon. Kay di naman tibuok puwersa sa army. Kundi kadto man. One man had to stand up to take the challenge to win the battle. Maura nay ruling. Usa ra gyud. Mao nang magkaigsunan magkagalaan. Okay gid kaayo kung direta magkaigsunan sa practical nga application. Nga with the support of everyone, it is much easier to move forward with the mission, di ba? Kung kaning atong classes pagmantala sa mga balita, kung magsuporta ang tanan, pagkasayon ra gid kaayo. Kay mo ni gitawag nga teamwork. Pero kung ang sitwasyon mo ni sama sa kang Gulayat nga
Di siya gusto anang dinaghan. One-on-one ra. Nga enkwentro. So personal engagement, personal decision. Busa, kani nga kahimtang kaigsunan, di ta makadepend nga ang uban may makatabang nato ani. Kundili kita, ako, ra ang pwede ani makahimo. Because you can't always, di ta sa kasagaran makadepende sa others to decide for us and to do for us. Kaya aduna gyud mga panahon nga mga sitwasyon nga challenges atong kinabuhi nga kita ra gyud ang mga tubang ug mohimo niini. Labi ra sa panahon magkaigsunan nga mabiyaan na kabitaw nga di gid ka matabangan. Og ingnon lang nato di ka mabiyaan kana batang mga suliran nga ang imong igsuon, ginikanan nimo, asawa, bana nimo, mga anak nimo, di gid pwede sila ang mobarog for that. Kundi ikaw ra gyud mo nang gitawag nga it takes courage to stand up alone. Pero naapoy mga kaigsunan, magkahigalaan nga magkakahitabo nga mobarog lang ka kay nganuman usahay sa mga local church communities nato o sa mga church at large nahitabuan po na nga mag-antos tungod kay mag-suffer og ingunana tungod kay posible kanang gitawag bitog diffusion of responsibility. Kana ba mo ingon nga siya ra anak kay kaya ra man aniya. Nga pwede unta matabangan sa hall mao pud ni. Kay naay mga sitwasyon nga pwede matabangan pero wala matabangi tungod kay mo ingon man lang ta. Kaya ra lang gina niya. So ang atong mga ministro magaigsunan although ganahimo na sila pagtambag sa atoa, pero naay mga panahon pod nga gikinahanglan nga sila pod ang nanginahanglan og support or tabang nga matabangan sila sa pag-atubang pod sa mga challenges sa kinabuhi. Mao na nga di ta makaingon magkaigsunan kaya pwede ra nga ang usa ka tawo kay naa siya abilidad nga sama ana nga siya rin mo hatag sa pag-atubang usab mga challenges sa iyang kinabuhi nga sama ana. Kaya naging mga panahon, nga basta kita nang hinungdan, hingtungdan rather, magkaigsunan magkagalaan, nagnid po dagyod po og support sa mga komunidad nato sa palibot. That is why, kaya para mas mapagaan pagyud masolusyonan, ang dapat masolusyonan nga dili maapektuhan ang tibuok nga community sa atong nga iglesia or at large, nga nang gitawag diri nga at large, nga dili mag-suffer or mag-antos sa mga sitwasyon nga dili matagaan o pagtagad kay magunahuna man lagi ta nga kaya ra na niya or pwede pod mo ingon nga ay siya bitaw hinungdan ana nga nung naingon ana na di bahala siya. Mga kaigsunan magkagalaan nindot ra gyud gihapon uban sa kanang gitawag nato pagtinabangay nga isip mga leader ta na agitaan ng mas maayo man ang tabangan nato aron matagaan og mas gaan nga solusyonan ang mga butang. Manang sometimes ang uban dili mo appeal tungod kay kanabitang kung mo appeal ka usahay mo yun bida man. So mao na problema usahay nato pero pwede ra manggod nga mo appeal ta ni ana di man na siguro bida-bida ang importante lang naghimo tas butang nga naghatag og solusyon nga matabangan nato ang usa ka challenges nga giatubang mapadako man siya or mapa-individual man. Mao na nga sa kani nga pamaagi manggod kung himuon nato siya or balikan sa nato ang negative nga aspect kung bystander ta nagtanaw-tanaw ra ta so ang mahitabo ang resulta wa gyud pag-uswag nato sa ato ang kaning ato ang kausa nga mga katuyoan sa kaning mission nga goal nga gipiyals Ginoo nato makaigsoon na magkagilan. Mo nang naay mga challenges for growth. Pagtubo nato magkaigsunan. Kay we sometimes complain bitaw nga kani unta mahimo ko ra man unta ni ba nga sa akong kinabuhi or sa kaning mga butanga nga mas sayon pagid unta ni nga malabangan kung
ang tanan sayon. Pero mayon ko sa inyo magkaigsoon na magagalaan, dili iunan ang kinabuhi nato. Sa mga challenges nato nga gakaabot sa ato nga kinabuhi, walay ingon makita nato nga sayon kini apata ani nga kalibutan. That is why ang story ni David nagpahinumdom sa ato nga enduring sa mga kalisod, mga challenging times, pwede kita mahimo nga malabangan, nga mahimo pa ta nga hero in the sense nga diha sa atubangan sa Ginoo, atong gipabarog ang atong pagtuo nga walain makatabang nato siya ra gyud magkaigsunan. Mo nang kung kani nga mga challenges mo abot, kung kani nga challenges duol na nato, kung kani nga challenges perti na gyud kadako, og kaning nga challenges pod nga wa gyud mi hawa-hawa nga challenges diri sa atong kinabuhi. Ang pangutana karon, unsay ato ang mga personal action nga himuon na ani? I-give up na baling ni nato magkaigsunan mga kaigalaan? Or moingon ta nga di na ko ana, bahala na. Di na ko ana makigbisog pa. Wa na balay ta himuon ani nga challenges sa atong kinabuhi? Or pwede nato ingnon ang Ginoo, i-blame nato ang Ginoo nga moingon ta nga, Ginoo, anong gitagaan man minimo ani nga problema? Nga hilabihan man ni kabugat. Di ni nako kaya. Or nganong gihatag, nganong ako pa man, o kanang mga word bitaw na to, nganong ako pa man Ginoo ang gitagaan nimo ani nga suliran? Dito na lang ni sa uban unta, oy, mga kaigsunan, magkagalaan, di po mo dawat ang uban ana. Because that challenges ato nga kinabuhi. That is why, there are two important lessons nga ato nga mahinumduman kung unsaon na nga sa panahon. When you face sa panahon nga ato ang maatubang ning perti nga makalilisa nga mga challenges, ma-personal man or kaning mission nga piyal sa Ginoo nato makaigsunan magkagalaan. Una, pwede ta mahimo nga magmadaogon uban sa tabang sa Ginoo. Kay matod pa dinhi, walay tentasyon nga or pagsulay nga mas mulabaw pa nato except nga naa na ning except sa mga pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi nga kasagaran mao na giabot sa atong kinabuhi. Tungod kay God is faithful. Dili gyud motugot ang Ginoo nga sulayan ta sa dili nato madaog. Beyond what we cannot bear. Sunod, kung ugaling mangyod masulayan ta, nag-provide pud siya, naghatag pud ang Ginoo og way out. Kana bang naghatag pud siya usahay sa pananaw nato, wa nagilusot ni. Tinuod man sa tawhanon nga pamagi, pagkadaghay mga suliran, mga challenges sa atong kinabuhi nga dili na gid matabang nga nagtuo ta nga wa nagilusot. Probe ninyo magkaigsunan magkagalaan, ang Ginoo muhatag yun og way out so that you can endure, I can endure, aron nga kita makalahutay og makalabang ni ana nga suliran. Di na lang ta makabantay. Nasulban na daay ang atong mga suliran. Pinaagi sang naay mga gigamit sa Ginoo nga mga kaning mga channel or mga instrument nga gigamit sa Ginoo. Ug dugang pang ning kanindot diri gingon, our loving God and Heavenly Father will never allow a problem to destroy you. Ang ato mahigugmaong amahan, ang langit no natong amahan magkaigsunan, dili na itugot nga kani nga challenges sa atong kinabuhi makadaot sa atoa. Kay God is God for good. Kay kanang pagkadaot magkaigsunan iya kana sa kaaway mga igsuon. Og dugang panini ang Ginoo po naghatag kanato og saad nga siya maghatag kanato kusog para ato nga malabangan malahutay ang ato ang mga in any kind bisag unsa nga klase nga challenges sa ato nga kinabuhi. Ikaduha, challenges make you grow. Si David nakabaton si adto og dungog nga nahimo siya national stature. Kana bang nabaniog, nabantog sa ilahang nga nasod. Ug matod pa daw dugang nganuan, dugang giingon diri sa Santiago or James 1:3 and 4. The testing of your faith, ang pagsulay sa imong pagtuo makahatag kanimo og paglahutay.
kaysa kaning paglahutay mao ni ang motapos sa mga buluhaton aron ka mahimo nga mahamtong og makompleto nga wa na unyay kulang pa nimo bisan sa kakulangon sa mga kaalam o kahibalo kung ato nga itugyan sa Ginoo motubo ang atong pagbati mas makalahutay pa ta magkaigsunan. Mo na nga kung i-compare ni nato sa kanabitang physical nga workout. Actually, lisod gyud kani mga physical nga workout tungod kay very painful po na kanang magpamasol ka, magpagamay ka sa imong tiyan kanang physical nga workout gyud nga naa ta sa gym. Perting sakitan ang magkaigsunan magkagalaan actually. Pero you become healthier, you become stronger and faster. Mo nang sa pag-atubang nato sa mga challenges atong kinabuhi, mao ni ang nakanindot. Kay naa tay abilidad pero mas mo bright pag kita magkaigsunan once ang challenges malabangan nato, daghay mga challenges malabangan nato, mas ma-bright pa ta. Kung ang atong kaisug mas maisugon pag kita kung malabangan nato og kanang gitawag more faithful mo nang kung nahimo ta nga matinud-anon diya sa Ginoo sa pagsunod magsigir kita mas damor pag yun ang ato ang pagkamatinud-anon sa Ginoo kay ngano nakita na nato nga siya mo nakig-uba nato mo nang gingon challenges make you grow. Dili nato mapugnan, dili nato mapaundang ang mga higanti nga mga challenges nga moabot sa atong kinabuhi. Pero uban sa tabang sa Ginoo maato ning maatubang bisag unsa ato ning madaog magmadaogon ta ug motubo pag ta mga kaigsunan magkigalan. That is why kung naatay struggle sa pagbalansi sa atong mga hiktig nga mga schedule para ta maka time to share o maka-witness alang sa Ginoo na bataan ni di ta mag-uol magkaigsunan magkigalaan. Kay na ang Ginoo nato magpahalo na. Ato bang gibati nga kanang maulaw ta, dili ta preparado, alang nini nga gimbuhaton? O posible ba kaya nga sa mga tao nga nagpalibot nimo sa susidad, kung ahak ta nagpuyo, marag di ginahan nato, labi ra kita mga Adventista. Niya nasab ni mga tao nga di mo kaog baboy o mga Adventist, o mga tao nga tibok adlaw nga ipapahulay or magsimba tibok adlaw, marag magansi man ta di ana. Kung negosyo pa, magansi ta pirmi kay ang pagsimba tibuok adlaw nga kuan man gyud tibuok adlaw nga Sabado. So or naay mga pagbating ay di ganahan mo dawat sa mensahe. Actually kani nga mga challenges mga tinuod gini real kanang bitawng gitawag nga dili ni imaginary. But you can still make a unique difference. Maski na og kani nga mga challenges magkaigsunan real ni buhi ni kumbaga pero kani nga mga butanga unique makahatag gihapon ni og difference sa ato nga kinabuhi. Busa naihawhag man kaigsunan sige ng white. Ang apela niya for personal involvement in mission for our time. Pag-apil sa buluhaton sa bisan unsa nga mga pamaagi malisod man masayon tungod kay ang kalibutan gikinahanglan og pagpasidaan before mo balik ang Ginoo. What are we doing as individuals? Unsa may atong gibuhat karon sa matag usa? Nga madala nato ang kahayag ngadto sa uban. Ang Ginoo magkaigsunan nagbilin ka nato og mga gimbuhaton, buluhaton nga sama ni pagsangyos may balita. Everyone has a part to act. Ang matag usa kanato na agyoy bahin, na agyoy tuka aron maghimo niini. And we cannot neglect this work. Dili pwede na nato nga papasagdan nga gimbuhaton. Kung ang uban magkaigsunan nato ang gimbuhaton, gipagkigbisuga nato nga mahimo nato labi sa atong trabaho. Mas all the morning gimbuhaton sa Ginoo. Pwede pa nato isakripisyo na sila ng atong mga buluhaton o kung mag-conflict na gid sa gimbuhaton nato sa buluhaton sa Ginoo. Gawas mga kaigsunan magkagalaan kung ang atong makalag mao nay mahimo nga in danger pod. Mga kaigsunan. Munang kapangutana karon niini nga apil. How would you respond? Unsa man nato magkaigsunan ni pagtubag nga mga bahin na. So ikaw gakura ang pwede ani mo tubag pero kung ako inyong pangutanon mga kaigsunan willing gid ko muhimo sa gimbuhaton
alang sa bulaton sa Ginoo kay mao ni ang iyang komisyon tahas nga gihatag kanako niining pagpuyo nako niining nga kalibutana. So diri ta sa dugang pagpamalandong. Ang ako na lang himo magkaigsunan, magkigalaan. Ako'y muunag tubag ani sa akong personal nga mga bahin. Kamo po diha, pwede mo. Una, what kind of things make it hard to do good sometimes? Sa may mga butang nga murag kalisod. Ako kanang maayo nga buhaton unta pero kalisod man. Tagata mo kasi naitean magkaigsunan. Sa akong nabatnan karon, kaning akong profession ba? Sa tinuod lang. Kanami taong ang katungod nato mayataka na. Di ba kanindot kaayo kuanan? Kanami taong kanindot siya aksyonan? Siyempre sa ako ang kuan, usado ka oras, mahumang ko na paghimo og complaint. Pailog kaso. Pero sultihan ta mo kaigsunan isip Adventista, di gid baya gid lalim magpail og kaso. Labi ra kung ang kasuhan nato atong isig kaigsuon ra pod. Di gid na maayo nga talan-awon. Mao na nga mauning butang nga ang lisod. So kung ako'y mamalandong ha, lisod di para nako. May kaigsunan nga di kumudayon or di nako kasuhan. Because that is good. Kumot pasabot kay naman pag-iingon nato love your enemy. Di ba? So kung sumpayan na nako diri sa ikaduha, what can help us keep going? Paunsa ko man nga mapush gyud. Nga bisag lisod himuon pero kung mga umay maayo, ako mahinomduman magkaigsunan ang giingon ni Pastor Serrano nga Chinese proverbs. To the good, I am good. To the bad, I'm still good. Who knows that out of my goodness, the bad becomes good. Although Chinese proverbs na magkaigsunan, magkagalaan mga kasipian. Pero mayon ko sa inyo, naapod na sa Biblia. Mauna nga, ako na lang gihuna-huna. Karon magkaigsunan. Nga sa paghimo na kog maayo, maayo pod ang resulta. Pero kanang mga tao nga bad sa ako, naghimo, pwede ra gyud gihapon ko himuan ako kaayo. Kay hunos sa akong kaayo magkaigsunan, magkagalaan, the bad becomes good. So mo nang keep going sa mga challenge magkaigsunan. So share how you have grown after addressing a major challenge in your life. Di na ko mo share og daghan pa ani nga taas. Ang ako lang giun sa pagtubo, mas nitubo ang akong pagtuo pagsalig sa Ginoo magkaigsunan, sa pagtugyan sa tanang mga suliran sa akong kinabuhi, sa mga challenges, sa mga pagsulay, kay siya ray maantigo ug unsaon nagsulbad mga igsuon. Sama aning pagbati nga kanabitang mo withhold ka sa mga butang nga himuon pero di na lang himuon for the good of everybody. Sama ana mga kaigsunan. Mao na nga I feel it nga mas nitubo pa ang akong pagtuo pagpangalagad sa Ginoo. So mao nang promise sa Ginoo mga kaigsunan. It is for freedom, Galatians 5:1. It is for freedom that Christ has set us free. So stand firm. Then and do not let yourselves be burdened again. So dili na yun nga bugatan pa ta. Nga atong sukbuto ning yugo sa pagka-slavery magkaigsunan, sa pagkaulipon. Busa ang atong himuon nga commitment karon nga kagabion. Ngayon diri, by God's grace, I choose to never quit doing what is right, even when it is getting difficult, but to always act according to the convictions God has placed in my heart. Ang Ginoo magapanalangin ka natong tanan ning taknaa sa kagabion. Hinumdumi ang saad nga
dili mapakyas ang grasyang nagikan sa langit kanunay nagawas giandam na puno sa atong manluluwas gikan sa tuburan ngaway pagkaubas ihatag lang ang hanap alam sa Ginoo iulita ang balaan nga ikapulo ug sination ta ang grasyang way kinutuban alang sa matinumanon niyang katawhan pagkamatinumanon sa kinabuhi sa tambuhanan sa langit kini maoy makaabli ug ibubuna ang panalangin nga hilagihan sa pagkaagi nga wala na'y dapit nga kabutangan tapuson ang buhat pinaagi sa halan maabdan sa minsahian mga hamiling kalang kitang tanan maoy mutindugo mo padaya sa tingog sa manulundan nga naglupad pagkamatinumanon sa kinabuhi sa tambuhanan sa langit kini maoy makaabli ug ibubuna ang panalangin nga hilabihan sa pagkaagi nga wala na'y dapit nga pagkamatinumanon sa kinabuhi sa tambuhanan sa langit kini maoy makaabli ug ibubuna ang panalangin nga hilabihan sa pagkaagi nga wala na'y dapit nga kabutangan ug ibubuna ang panalangin nga hilabihan sa pagkaagi nga wala na'y dapit nga kabutangan. Magamputa, dalay ko nagbalaan nga Diyos, nas kita sa mga langit. Lain na sab Ginoo nga mga pagtulunan, nga among nabatnan. Salamat gyud kaayo. Nga bisan pa man sa paniid na mo sa among pagbati, nga dunay dako nga mga challenges sa among kinabuhi, nga mas labaw pa sa among kapasidad. Apan ang dako nimong pasalig, nga ikaw kanamo sa kanunay, makig-uban og mahimo nga victorious kami. Og sa pagkaagi ni ana mutubo pagod ang among mga pagtuo pagpangalaga diha kanimo. Salamat niining tanan Ginoo og amo o Dios nga mabalon kini sa matag adlaw namo nga pagkinabuhi sa ngalan Jesus nga personal lawas. Amen. All right, salamat kaayo magkaigsoon magkaigalaan mga kasiupian. Nahuman na nato ang topic number 2 or day 2. So nanghinaot ko nga ugma ato na pong maabangan ang ikatulo nato nga topiko. So sa pagkakaron, maulang sa ni magkaigsunan og babay natong tanan.